Hi! Hello! Welcome to my vlog. Sa mga baguhan pa po dito, sa hindi nakakilala, ako po si Angie. Andito po ako sa Amerika. I'm vlogging my life, being a single mom. And kung ayaw nyo po sa mga binablog ko, you can easily unsubscribe. Actually, makulimlim po ngayon dito sa amin. Hindi po maganda ang gising natin kasi nga may mga nangyayari, may mga update sa buhay natin. Hindi po na, yung anak ko kasi, yung doktor niya, binibigyan lang siya ng tamang-tamang exact count ng gamot on a daily basis. So, nung every therapy, ina-update po niya kung magkano ang binibigay sa kanya. So, hindi ko po na-pick up kaagad yung medication niya. Ang sabi kasi, pag you skip a day, you go back to zero again. So, totoo nga naman, she's back into her emotions again. She's digging into sadness again. She's crying. She can't control it. Mahirap kasi, you know, she's struggling. You're seeing it. Actually, kaninang umaga paalis ako, pinubombard ako ng text. Yung tinetext niya is tungkol sa pag-aaral niya, tungkol sa college nga niya. Dahil sa busy nga tayo, sometimes binibigyan ko siya ng task. Hey, you have to email financial aid. Hey, you have to do this. Hey, you have to do that. Hindi ko siya na-follow up on 100%. Although, na-ina-update niya ako saan mga nangyayari nga. And then, sinabi niya sa akin, Mommy, you need to be a co-signer sa niloloan nga namin na student loan. Dahil sa summer ngayon, yung mga people who are making decisions sa financial aid department ng school niya, nasa bakasyon. So, mayroong limited access, limited communication na mangyayari sa amin. Yun na nga, pinadala na ako mag-co-sign. So, I co-sign. Mind you guys, nasira po yung credit score ko dahil nga sa ako lang mag-isa. You know, sometimes I default in my payments. So, nakakasira po yan ang credit score mo. Pag dito ka kasi sa Amerika, credit score is really important. So, it affects into the approval doon sa niloloan niya. Although, meron nga siyang grants na nakukuha sa government. It's almost 20K nga naman. Pero hindi siya kasya para na-cover yung gap ng tuition fee niya for the academic year. So, kailangan namin maghanap ng iba pang loan sources. Kaso nga, medyo mayroong mga denial, mayroong hindi pa sila makapag-decide. Ang hirap kasi nakabook na po yung ticket namin na 4 kami pupunta ng Florida para ihatid siya. And she was crying all over. Nasabi niya sa akin kanina, magta-drop off na lang daw siya, hindi na siya mag-aaral, yung ganon. Ang sakit lang, you know, pakinggan at tingnan na umiiyak siya. When we were in college, my parents make sure na 3 kami makakapunta ng college. I'm sorry, I'm so emotional. Hindi po namin naranasan ng ganyan na maghanap ng pera para pang tuition fee. My brother graduated as an architecture na walang problema. I graduated in my college as no problem. Kapatid ko, although there was a little bit of struggle kasi nga, you know, 3 na kami, siya ang bunso. So, hindi namin naranasan yung ganyan. At iba kasi ang school system natin sa Pilipinas. Kisa dito, may mga student loan dito. Ang mahal. So, I told her, at the end of the day, sabi ko, why don't you give yourself a break? Kung gusto mo magbakasyon sa Pilipinas, ililipat kita ng Pilipinas. I want you to take a break. Kasi parang, pati ako din, para akong nadidrain na rin. Alam mo yun? At lahat kami kailangan namin ng break. Ako lang kasi mag-isa eh. So, simula pa, wala akong bakasyon. Tuloy-tuloy ang trabaho, walang relaxing, wala lahat. Yung ganon tipo. I'm trying to convince her na mag-study na lang sa Pilipinas. Yung isa, fix na ang mind niya, gusto niya mag-architecture. My brother is an architect.
bago po siya umuwi ng Pilipinas, he's been half of his life sa Singapore na po siya naninirahan as an architect. Ang sabi niya, send your children here in the Philippines. I'll try to help you to pay for their college. Takot kasi ang mga bata na sila lang ang mamumuhay na wala ako doon. As much as possible, 1,000%, 1,000,000%, I wanna go home in the Philippines too. Pero ang hirap lang kasi dahil nandyan si Zoe. Siya lang yung parang balakid sa desisyon namin. Ayaw ko rin na makasuhan ako in the future na inuwi ko si Zoe sa Pilipinas na walang paalam sa tatay at walang court order. Ganyan guys, ang hirap. If you're asking me how I survive and how I overcome dito sa struggle ko being alone, na walang kasama, na walang kamag-anak, mag-isa lang ako dito sa Amerika, it's really hard. I'm taking all my energy every day para ma-overcome, and then tomorrow is another day. You know? Hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pagod na po ako emotionally, mentally, sa totoo lang. Pero I don't wanna fail my children. You know? Pag nanay ka kasi, mahirap. You gotta stand to be strong. They're trying to hold on into us. Yung tipong sa'yo din sila nakasalalay. If you're coming home with weakness, you're transmitting your weakness to your children as well. You have to be brave and you have to be confident kasi nakikita ng anak mo na, oh, yung nanay ko, you know, nilalakasan niya yung loob niya, lakasan ko rin ang loob ko. Sa totoo lang. Wala kang mautangan dito, walang kapitbahay na magpapahiram sa iyo. Hindi pwede utangin yung school. Hindi pwedeng utangin yung groceries. Hindi pwede utangin yung bills. Yeah. So, ganyan. I already booked our ticket. Hindi ko lang alam kung marirefund pa yun. 4 kami tutuloy ng Florida. Sana nga umuwi siya ng Pilipinas. You know, sabi ng kapatid ko, yung brother ko nga, sabi niya, there is an aeronautic school in Cebu. You know, they can always go back in US para sa internship nila. So, ganyan. I'm waiting for her final decision na i-cancel yung college niya and she can defer any amount that we paid during her enrollment process. We paid some. Although binigyan kami ng option to have a payment plan nga ng school, but hindi ko kakayanin. Hindi ko pa siya kaya. 3 months to pay. Then, expenses pa namin, bahay pa namin. Hindi ko po kakayanin. You know? Sa mga nakaka-relate dyan kung gaano kahirap maghanap buhay dito sa US, kung ano ang expenses natin dito sa Amerika, being a single mom, ang hirap po talaga. I'm just making sure na, you know, may makakain ang mga anak ko. I'm making sure na hindi sila homeless, hindi kami homeless. There's a shelter over their roof. That's the most important thing. Pasensya po kayo, medyo sad ang story natin today. I wanna come up. I wanna make a video na para, you know, you guys will inspire. Pero, I really appreciate to those who are, you know, putting their comments out there, encouraging me. It's a big thing. It's giving me some hope, you know, sa sarili ko. If you don't like my vlog, I'm not forcing you to watch whatever I post. So, ganyan. Papasok tayo ng Aldi. Bibili ako na makakain. Luluto namin mamayang gabi. And for the next day, I'll see you again in my next vlog. Stay safe. Bye.